Kung mabigyan ako ng chance na mag-time travel, I will choose Ju always. Walang pagsisisi doon. Ang dami niyang tinuro sa akin. Tinuro niya sa akin kung paano maging, yung appreciate yung simplicity ng buhay. Pero pag tinitingnan ko si Ju, parang sobrang simple ng buhay for him. Actually, nung nasundan si Ju, may mga na-receive akong comment na, alam mo na nga may autistic yung pangalawa mo, bakit mo sinundan pa? Why? Bakit mo sasabihin na ganun? Parang wala ba silang karapatang mabuhay? Kung magkakaroon ako ng awesome power, siguro is yung ability to read his mind. Kahit isang araw lang, gusto kong malaman ko ano yung feeling, anong naiisip niya. So, naiiyak ko. I'm sorry, naluluha ako. Hello, ako po si Ann Klutz. Vlogger po ako. Actually, tawag na sa akin one of the OG kasi 2013 po ako nag-start mag-YouTube. So, I have 2 channels and yung isa mostly focus sa family and then yung isa, of course, yung paano ko i-handle yung aking anak and yung our daily life. Para siyang family journal, kumbaga. Pitligpit. Ayan, si Ju kasi nagkalat na naman dito. Yung binili kong car. Pinalat dito eh. Ay! Tapos, I'm also a makeup vlogger. Yung anak kong awesome, ang pangalan niya is Franco Ju. Tawag namin sa kanya is Ju. Dumaan din kami dun sa point na parang in denial kami mag-asawa. Though may mga napapansin na kami na kasi nga wala siyang eye contact, tapos hindi niya kami tinatawag na mama and papa. As in, wala talagang words. Wala kaming makuhang words sa kanya. Tapos laging hila lang, ganyan. Tapos, since vlogger kami, nakikita ng mga viewers, sabi, may mga ilan-ilan na comment na sabi, Miss Ann, mukhang kailangan mong pa-check sa DevPed si Ju kasi nag-ehilera siya ng mga toys. Nakikita nila kung paano maglaro si Ju. Nag-ehilera siyang gano'n. Tapos akala ko naman, syempre wala naman hindi ko alam kung paano, para sa akin, parang normal na paglalaro lang yun. Tapos, ayun, ang dami na nila nagsasabi na, kasi yung may anak ako, ganyan din yung anak ko, nag-ehilera siya. So, tapos wala siyang mga pretend play, wala. Tapos hindi niya kami tinatawag, ina-address na mama and papa. So yun, parang dun kami na mukhang kailangan na namin magpa-check up talaga sa DepEd para ma-assess siya. Kasi 2 years old, wala talagang words kaming makuha sa kanya, 2-3 years old. So yun, dun kami nagpa-DepEd. Actually, nung first na check up namin, wala, speech delay lang. Hindi pa nakita na meron siyang autism. So, parang medyo malakas pa yun. Mga around before siya mag 3 years old. Tapos, nung mga bandang 4, sabi ko, try natin sa iba. Actually, 3 kaming DepEd. Parang 3 opinion. So, yung second, sabi is ASD level 3 na siya. So, syempre kaming mag-asawa, parang in denial ba kami, sure ba talaga to? So, nagpa-check up kami, another one na naman, para to make sure talaga na yun nga. So, yun nga talaga yung diagnosis sa kanya. Nung nalaman namin mag-asawa yung diagnosis sa kanya, actually clueless kami. Kasi, nag-research kami, in fairness naman sa amin, kasi kung paano kami magsisimula. Kasi to be honest, ang hirap maghanap ng therapy center that time. Parang mostly puno o wala kaming makuhang slot. Ang pinakamahirap sa amin is yung paghahanap ng slot para sa kanya kasi kailangan daw isimulan na yung therapy as early as possible. So, yun yung mga naging struggle namin at first. Routine. Hindi pwedeng mabago ang routine. And if ever kung meron man na pagbabago, kunwari meron kami pupuntahan today, kailangan i-brief ko siya. Kumbaga, para sasabihin ko sa kanya na, today, ito yung gagawin natin. Aba, may batang nasa labas, oh. May tsura ng bata, oh. Parang iiyak. May tsura na parang iiyak yung baby ko. Ay, iniwan niyo ako, ah.
Ay, pasalubong. Kasi before, hindi pa namin alam kung paano i-handle yun. Parang nagugulat kami na out of the blue, bigla na lang siya magme-meltdown. Yun pala, kailangan din ina-explain namin. Hindi porket hindi siya nagsasalita, hindi niya naiintindihan. So, naiintindihan niya yun. So, kailangan lang namin i-explain sa kanya, oh, anak, medyo mababago yung routine natin today kasi meron tayo pupuntahan, may check-up tayo, ganyan. So, yun kasi yung pinakaayaw ng anak ko. I'm not sure kung lahat ng nasa spectrum is ganon. So, sa kanya is yung pagbabago sa routine talagang malaking malaking challenge for us. Actually, maswerte pa kami kasi hindi siya ganon ka nagtatantrums. As in, rarely. Mabait na bata siya. Ang hindi lang talaga namin makuha sa kanya is na-frustrate siya pag hindi niya masabi yung gusto niya. So, doon nagsa-start actually yung meltdown. Yun lang naman ang naging struggle namin, yung language talaga. Kaya hindi rin namin siya mapasok sa school kasi nga kailangan number 1 na hinihingi is marunong na po bang magbasa, magsulat, makipag-usap. So, doon pa lang sa pakikipag-usap, hindi na namin siya maipasok talaga sa regular school. Ngayon napansin ko, though hindi pa siya sa regular school, naka-SPED siya, and non-graded, napansin ko yung pagiging independent niyan. Unlike before, talagang asa siya sa amin lahat. Kaya nga, isa rin sa nakaka-down yun kasi sabi ng doktor sa amin na based sa assessment ko talagang si Ju daw, kailangan niya, hindi siya functioning. Kumbaga parang kailangan talaga niya kami. Hindi siya totally magiging independent, parang gano'n. So, ngayon, after all these years nung nagte-therapy kami, nakikita namin paunti-unti yung improvement sa kanya, yung progress niya, mas independent na siya ngayon compared before. Meron kasi akong cousin na may autism. So, parang nagkaroon na rin ako ng idea na ganito. Kaya siguro, nung time na yun, ma-heavy din para sa akin kasi nakita ko na first hand kung paano i-handle ng tita ko yung pinsan ko. So, kaya siya sa akin, yun talagang, yung na-shock ako na, oh my gosh, rin pala yung anak ko. May autism din pala siya. Ayun nga, kagaya nung sinabi ko, sobrang lambing niya talaga. Hindi kasi wala siyang words. So, mostly ipapakita niya sa amin yung love niya by touch. Kasi sensory, siya more on sensory. Gusto niya yung minamassage siya, ganyan. So, sa kanya, ang pag-show niya ng love sa amin is yung haplos, ganyan. Tapos, inaamoy-amoy yung braso namin. Pero love ko yung braso ko, guys, kasi tingnan naman. Yan. Ikaw, gusto mo dito sa kabila? Next time, ikaw naman sa kabila. Ganun siya. Sobrang lambing. Honestly, wala akong nakikitang support from the government. Though, sana dumating yung time. Kasi maswerte pa ako kasi kahit papano kaya kong i-provide kung anong kailangan ni Ju. Nakakapag-research ako kung ano yung next step na gagawin ko. Nakakapagpa-check up kami. Imagine magkano ang check up sa DepEd, hindi biro. Ang therapy, everyday may bayad, hindi biro. I would wish sana dumating yung time na merong suporta from government para sa mga awesome kids. Kasi kailangan natin yun. 3 years ago, nagpunta kami sa BGC. Tapos, medyo maraming tao noon. Actually, hindi lang medyo. Marami talagang tao. Kasi parang may show doon so, expected maraming tao. Isa sa mga nakaka-trigger sa kanya yun is yung pag masyadong maraming tao, maingay. So, kumain kami. Nakikita ko na sabi ko mukhang pasimula na yung tantrums ni Ju. Sabi ko sa asawa ko, pa, punta nga tayo sa pasok muna tayo sa restaurant. Baka kasi gutom din siya, ganyan. Tapos, pagpasok namin sa restaurant, ayan, parang akala namin okay na. Hinihintay na lang namin yung order. Nagulat ako kasi yung anak ko, bigla na lang niya hinampas yung katabi namin na puro babae sila doon sa table. Hinampas siya sa likod.
So parang sa akin, alam mo yung parang gusto ko na lang maglaho dun sa kinauupuan ko. Parang, pero gusto ko talaga explain na pero nag-sorry na lang, sorry po talaga. Pero syempre, ang priority ko is yung anak ko dahil nga nagtatantrum siya. Though gusto ko explain, uy, pasensya na kayo kasi ganyan po siya pag maingay, pag bago yung lugar. So, yun yung yun yung turning point sa buhay ko na mukhang mas kailangan pa naming tutukan siya as in yung behavioral. In fairness naman, buti na lang isang beses lang nangyari yun. Hindi naman na siya na ulit-ulit. So, kailangan lang talagang pag may napapansin ng bago, intervention, yun ang nakatulong sa amin. Kailangan may intervention kagad kasi pag hahayaan namin yung ganong behavior, parang magiging normal na for him. Actually, nung nasundan si Ju, parang may mga na-receive akong comment na alam mo na nga may autistic yung pangalawa mo, bakit mo sinundan pa? Na parang hindi ka ba naawa? Na parang, okay lang naman. Oh, ba't tinanggal mo? Ayaw? Dapat yan din ang suot ni Papa para partner kayo, no? For me na nanay ng may autism, parang, why? Bakit mo sasabihin na ganun? Parang wala ba silang karapatang mabuhay? Sa akin, okay lang magtanong. Kasi minsan pag nasa labas kami, may mga tumitingin na, ano kayang nangyayari, ganyan. Lalo na pag may meltdown si Ju. Okay lang magtanong sa akin. Kung pwede ko lang sabihin na, sige po kung gusto niyo pong magtanong kung ano nangyayari, pwede. Para kasing right now, hindi pa ganun ka-informed yung tao, lalo na in public, kapag merong nagme-meltdown yung anak ko. Parang kulang na lang talaga explain ko, kasi po may siya, pag na-overwhelm po siya sa lugar, pag masyadong maraming stimuli, minsan nakaka-aggravate ng meltdown niya, ganyan. So, yun lang. Gusto ko sanang mas more information para sa public regarding autism. Kung magkakaroon ako ng awesome power, siguro is yung ability to read his mind. Kasi hindi siya makapagsalita, non-verbal siya. Don't do that. Magsasabi ka o kaya hilahin mo kami. Kahit isang araw lang, gusto kong malaman ko ano yung feeling. Yung feeling niya, anong naiisip niya. Kasi wala kaming communication eh. So gusto ko yung may experience ko with him, yung paggaling niya sa school. Kukwento niya sa akin, ma, ganito yung ginawa namin, ganito. Though, nagtatanong naman ako sa kanya. Of course, wala akong makuhang sagot. But, nakakasagot siya ng mga simple, as in yung simple words. Buti na lang kahit paano nakatulong sa amin. Meron kasi siyang app, so yun yung pang-communicate niya with us pag may kailangan siya, ganyan. Pero syempre, iba pa rin yung talagang masasabi niya kung ano yung nararamdaman niya. Hindi lang yung based doon sa choices. As in, kung ano yung nasa isip niya talaga. So, naiiyak ko. So, yun yung sa amin. Yun yung gusto kong malaman. Yung nasa isip niya. I'm sorry, naluluha ako. Kung mabigyan ako ng chance na mag-time travel, I will choose Ju always na maging awesome parent. Walang pagsisisi doon. Ang dami niyang tinuro sa akin. Tinuro niya sa akin kung paano maging, yung appreciate yung simplicity ng buhay. Hindi kailangan maging complex, maging komplikado lahat. I mean, parang pag tinitingnan ko nga siya, parang goals ko siya. Siyempre tayo as yung neurotypical na tao, parang andito tayo sa responsibility, yung kung paano mabuhay, parang masyadong yun sa atin, added stress. Pero pag tinitingnan ko si Ju, parang sobrang simple ng buhay for him. Kaya, yun ang tinuro niya sa akin. Of course, yung future niya. Right now kasi non-graded siya. Alam mo yun, parang tinuturuan lang siya to be independent. So, andun na kami, parang tinanggap na rin namin tinanggap na rin namin siya, na yun na siya. Pero, syempre, may part of me na umaasa pa rin ako na pagdating ng panahon na kaya niyang mabuhay ng
kaya niyang tuparin kung yung pangarap niya, kung anong work kung anong landas yung tatahakin niya, anong career. So, yun yung, actually, natatakot kami, of course, kasi kung pwede nga lang magstay kami forever para sa kanya, makasama siya, di ba? Sa aming mag-asawa, of course, meron kaming nilalaan na kasi nga, like I said, hindi naman mura ang mga therapies. So, kailangan meron kaming prepared for him. And sa mga kapatid niya, actually wala. Kasi natutuwa nga ako kasi sila, kagaya ng ate niya, yung panganay ko, siya na mismo nag-initiate ng usapan pagdating sa future ni Drew. Na sa akin, ayoko kasi i-oblige din yung anak ko na pag wala na kami, ikaw mag-aalaga. Actually, siya pa yung nag-initiate ng ganong usapan. Pero to be honest, ewan ko, ayoko. Ayoko mo nang pinag-uusapan yung ganon, yes. Kasi nga, syempre, doon tayo papunta, diba? Lahat naman tayo. Kaso, I'm scared. Parang hindi pa ako ready mentally. May message para sa mga awesome families din or kung sino man nanonood, please give more consideration. Pag may nakita kayo outside na merong nagtatantrums na bata, please sana mas maging aware, mas mahabang pasensya. Kasi talaga kapag wala kang idea, minsan kahit ikaw as magulang, ma-overwhelm ka rin eh. And actually parang ngayon na-feel ko medyo naman na sa tulong ng social media, maraming salamat. Kaya marami rin akong mga viewers din kasi ng mga awesome moms and nakakuha sila ng tapos nare-realize nila, ay, hindi pala ako nag-iisa. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa, tuloy-tuloy lang sa therapy. Alam kong mahirap, pero kakayanin natin yan. So anak, pag mapapanood mo to after ilang years, I just want you to know na sobrang suportado kami ni Papa. And sana lumaki ka ng okay. I mean, wala naman kaming mataas na expectation from you. Just live your life. And sana maging happy ka lang always. So, ayun lang. Always be a good boy. Okay? Ako po ulit si Ann Klutz. Kung gusto niyo pong panoorin yung aking mga videos, nasa YouTube po ako, TikTok, and Instagram, Facebook, lahat yata ng social media. Pero ayun, I hope you could subscribe and follow me. I do family vlogs. Most of the time, parang kung ano lang yung family, kung anong mga nangyayari sa buhay namin. And I share then struggles and journey namin with our awesome kid. So, I hope you can follow me, Ann Klutz Vlogs po sa YouTube and Ann Klutz sa Facebook. Maraming salamat po. This video is sponsored by Milo Speech Buddy.